Kamusta mga ka-construction? Sa araw na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit dumidikit ang welding rod o kaya may mga chance na dumidikit ang welding rod sa bakal kapag tayo ay nagwe-welding. Yan ang topic natin ngayong araw na to. Pero bago tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe. Alam kong malawak ang mundo ng construction, kaya alam ko na marami din ang katulad ko na gumagawa nito. Kaya marami pong salamat sa mga nanonood. Game, magsimula na tayo. Marami nagtataka kung bakit may mga pagkakataon na kapag nagwe-welding sila ay naninikit sa bakal o doon sa wine-welding nila yung welding rod. Nakaset lang sa 100 yan. Pero tingnan mo naman yung kapal ng bakal na ginawa kong sample. So totoo lang, kaya naninikit yung welding rod natin ay dahil hindi niya pa makuha yung tamang temperatura, yung tamang temperature o yung tamang init para malusaw niya ang bakal. Ganun lang yun. Hindi niya makuha yung tamang init. Hindi niya ma-reach yung tamang init para lusawin yung bakal. Subukan natin dagdagan yung current natin. Yan, ginawa kong 200 plus. Tara, testing ulit natin. Diba naninikit pa rin siya? Kasi sa ganitong kakapal na bakal, ang pinaka-recommended sa kanya, minsan ginagawa ko 250. Pero may mga ibang welding machine kasi na mas madaling gamitin. Hindi ko naman sinasabing mahirap gamitin na metal tangka. Pero may mga iba-iba kasi ang welding machine, hindi sila pare-parehas. Pero tingnan mo, testing natin sa 300. Ayan, 300 na siya. Susubukan ulit natin ha. Nakita nyo guys, kaya niya nang lusawin. Pero kung tutuusin, kasi barko tong pinagagawaan ko. Kung tutuusin, sa mga gantong kakapal talaga na na bakal, manipis pa nga to eh. Sa gantong kakapal na bakal, mas recommended ko ang talagang yung malalaking welding machine. Hindi yung ganitong inverter. Kasi pag inverter ang ginamit nyo, mas malamang na masunog yung welding machine nyo kasi hindi niya kaya. Lalo na kadalasan sa barko dito, ang ginagamit na welding rod ay 60-13 na 360 ng kapal. Sobrang kapal nun, kaya malamang na masunog ang welding machine nyo. So yun lang po yung i-share ko sa inyo o yung nalalaman ko kung ano talaga yung reason kung bakit dumidikit ang ating welding rod kapag tayo ay nagwe-welding. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe at mag-comment sa comment section below kung meron pa po kayong ibang diskarte sa pagwe-welding. Salamat.